balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Ang NDRRMC aminadong hindi ho sapat ang paghahanda nila bago ang pagagupit ng bagyong Yolanda. Cebu City magpapatayo ng evacuation centers para sa mga dumadagsang evacuees mula sa Tacloban. Relief operations bahagyan ng bumilis. Paglago naman ng ekonomiya ng Pilipinas hindi natinag sa kabila ng mga kalamidad na tumama sa bansa ayon sa Moody's Investor Service. Daan-daang pamilya lumikas dahil sa flash flood sa Digos, Davao del Sur. Balita naman sa negosyo, ang BIR tiniyak na walang babayarang buwis ang relief goods na ipapadala ng international community. At balita sa Bayong Dagat, pagdukot ng Islamic militant sa isang pari sa Nigeria, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngunit naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit batidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataong kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, batid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon si Hesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasan sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman po aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang karatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpapalitan. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ho ng Biyernes na ngayon, Nobyembre 15, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas. Ako po si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DXBC 693 RMN Butuan, DXIC 711 RMN Iligan, DYHB 747 RMN Bacolod, at sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Live international via www.rmnnews.com/TV at sa Ustream, i-type ang RMN Manila at WRMN New York, USA. Live din tayo doon at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. RMN.
Wala hong inaasahan na sama ng panahon na papasok sa bansa sa susunod na 3 araw. Ito'y matapos makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area sa kanluran ng bansa Huwebes sa umaga. Ayon sa pag-asa muling umiiral ang amihan o yung northeast monsoon sa northern Luzon. Dahil dito magiging bahagya hanggang maulap sa bahagi ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley na may mahina ring pag-ulan. Samantala ay asahan naman ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila at nalalimang bahagi ng bansa bukod pa sa lamang doon sa mga pulupulong pag-ulan. Inamin the NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario na hindi sila handa sa paggagupit ng bagyong Yolanda. Ay kay Del Rosario, hindi nila inakalang ganon kalakas ang nasabing bagyo dahil hindi lang 1 o 2 barangay ang napinsala nito kundi 10 rehiyon. Kasabay niya ay muling mapilaan ng pangunawa si Del Rosario sa mga survivor. Anya patuloy naman ang ginagawang massive relief operations ng pamahalaan at kung may pagkukulang man ang gobyerno ay tinitiyak niyang na i-address ito. Sinabi pa ni Del Rosario na maaring tumagal ng 2 hanggang 3 araw ang pinamimigay nilang relief goods. Binanggit din ni Del Rosario na napasok na nila lahat ng mga lugar daw na binayo ng bagyo. Marangkada na rin anya ang full blast recovery sa mga bangkay para mapawi ang pangamba sa kalusugan ng mga residente. Dahil sa pagdagsa ng evacuees mula sa Tacloban, Leyte, magpapatayo ang Cebu City Government ng evacuation center sa may South Road properties nila. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, may lawak na 3 hektarya ang ipapatayo nilang evacuation centers para sa mahigit sa 600 pamilyang lumikas at sa mga madadagdag pa. Ang kwento pa na alkalde, nakiusap na sa kanya si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon kung maaari patuloyin muna doon ang mga nagsilikas na pamilya dahil wala nang makain, wala ring mainom ang mga ito bukod pa sa masangsang na amoy na kanilang nalalanghap. Dahil po sa nagkalat ng mga bangkay sa kalsada, ang DSWD Region 7 naman ang nanguna sa pagbigay ng pagkain, portalets, mga light at water supplies sa daan-daang pamilya. Bahagyahong bumilis ang paghahatid ng relief goods sa mga nakasurvive sa bagyong Yolanda sa Tacloban City. Kasunod na rin ito ng kaliwatkanang batikos mula sa international media hinggil sa mabagal at hindi organisadong pagtugon ng Aquino administration sa mga nasalantahon ng malakas na bagyo. Kaugnay niyan, humiling si Pangulong Noynoy Aquino sa mga kaukulang ahensya ng mas accurate na mga ulat tungkol sa update sa mga naapektuang lugar ng bagyong Yolanda. Samantala, itinuturing naman ni DILG Secretary Maroas na ridiculous ang puna ng mga local at international media sa mabagal na pagtugon ng pamahalaan sa mga nasalanta ng bagyo. Sinabi naman ni Communications Secretary Sunny Coloma na sa halip na magsisihan ay magtulungan na lamang ang bawat isa para pasiglahin ang mga namatayan na mga mahal sa buhay. 35 public schools sa Iloilo sinira ng bagyong Yolanda. Kasama natin sa balita live si Charm Gabeleo ng RMN Iloilo. RMN Report. Umabot sa 35 pampublikong paaralan ang na-record ng Department of Education Region 6 na naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda sa Iloilo. Ipinakita sa record ng DepEd 6 na merong 1,139 na classrooms ang totally damaged, habang 1,168 naman ang partially damaged. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Officer Jerry Bionat, 879 classrooms ang ginawang evacuation center para sa mga biktimang nawala ng tahanan. Dagdag pa nito, tinatayang 260,000 pesos per totally damaged classroom, habang 150,000 pesos naman per partially damaged classroom, o kabuang 471 million pesos ang kinakailangan para sa rehabilitation program. Kasama mo sa back-to-back number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, DYRI, Tatak Arimen. Kami Villamor tayo, ang Hercules aircraft ng New Zealand ay ipadadala na rin sa Pilipinas. Kasama natin sa balita live si Joyce Adra. RMN Report. Ipadadala na rin sa Pilipinas ng New Zealand Air Force ang C-130 Hercules aircraft. Ito ay para magdala ng emergency supplies sa mga sinalanta ng bagyo sa Visayas.
Bukod dito, magbibigay din ng New Zealand ng 77 million pesos bilang humanitarian assistance. Samantala, pinagpaliban muna ni New Zealand Prime Minister John Key ang pagbisita nito sa Pilipinas sa susunod na linggo. Layo nito na hindi makaabala si Key sa relief operations ng Philippine government sa mga taga-Visayas. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RM. Balik tayo sa probinsya. Mga biktima po ng bagyo sa Northern Cebu nagsimula ng magkasakit. Kasama natin sa balita si Ken Galinea, RMN Cebu. RMN Report. Nagsimula ng magkakasakit ang mga residente sa bayan ng Daan Bantayan sa Northern Cebu ilang araw matapos silang bayuhin ng bagyong Yolanda. Ayon kay Daan Bantayan Mayor Itokuro, ilang mga residente na nawala ng bahay ay nagkakasakit ng diarrhea at lagnat dahil sa kakulangan ng sanitasyon at tamang pagkain. Nababahala si Kuro na dadami pa ang nagkakasakit ng mga survivors kapag hindi ginaagapan ng mga health personnel kaagad ang kanilang sitwasyon. Ayon kay Kuro, nangangailangan sila ng karagdagang gamot, pagkain, tubig na maiinom, tent para sa nawala ng bahay. Halos 90% ng mga bahay sa bayan ng Daan Bantayan ay nasira ng bagyo. 8 individual din ang naitalang namatay sa lugar sa kasagsagan ng bagyong Yolanda. Samantalang isang team ng mga medical doctors ang dumating sa Cebu para magsagawa ng 4 na araw na medical mission sa Bugo City, isa sa mga lugar sa Northern Cebu na apektado ng bagyo. Patuloy ang pagdating ng mga foreign assistance sa Mactan Ibuen Benito Air Base para sa Cebu, Leyte at iba pang lugar na sinalanta ng bagyo sa Visayas. Kasama mo sa Arimen Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Hindi naman ho natinag raw ang economic growth at credit standing ng bansa sa kabila ng malaking pinsarang iniwan ng bagyong Yolanda sa Visayas region. Ay kasi sa Moody's Investor Service na panatili ho ng Pilipinas ang 6 to 7% gross domestic product growth target nito. Pero ayon naman kay Moody's Vice President Christian de Guzman, posibleng mahila ito pababa sa fourth quarter dahil sa iniwang pinsala ng bagyong Yolanda. Kaya man umasa naman anya sila na hindi ito magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa overall credit profile ng bansa. Natatandaan kabilang na ang Pilipinas bilang isang investment grade country ng 3 major credit rating agencies matapos itong pag-upgrade ng Moody's noong nakalipas na buwan. Ang pamilya mga kasama ang napilitan pong lumikas dahil sa pagragasa ng flash flood na nagpas tao ang lalim sa may barangay Aplaya, Digos City, Davao del Sur. Ayon sa ilang residente, mahina lang naman daw ang ulan doon pero laking gulat nila nang biglang bumaha kung saan mabilis din itong tumaas. Nabatid na nagsimulang bumaha kahapon banda alas 5 ng hapon. Nila posibleng malakas ang ulan sa kabundukan ng Davao del Sur kung kahit nagkaroon ng flash flood. Pansamantala namang nanunuluyan sa evacuation center ang managsilikas na pamilya. Disaster Response Management ng gobyerno bubusisiin ng Senado. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Sising mabuti ni Senator Grace Poe sa Senate Committee on National Defense and Security ang kasalukuyang disaster risk reduction management capabilities ng pamahalaan. Ito nakapalood sa Senate Resolution number 362 na inihain ng Senadora sa gitna pa rin ng matinding pinsala at dami ng mga naging biktima ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Target nito na mapalakas pa ang kakayahan ng pamahalaan at tugunan ang anumang kalamidad na tatama sa bansa tulad ng bagyo at lindol. Layunin din ng panukala na madetermina ang kahalagahan na maalis na sa ilalim ng Department of National Defense o DND upang maging isang independent agency na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Paniwala kasi nito sa ganitong setup, mas magiging proactive at epektibo ang NDRRMC sa pagharap sa mga kalamidad. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Mga kasama, mayroon na pong bagong LTO chief. Ito'y si dating DOTC Assistant Secretary Alfonso Tan Jr. Sa report ng pang November 8 na appoint si Tan bilang kapalit ni dating LTO Chief Virginia Torres na nagretiro noong Oktubre. Si Torres ay binatikos matapos kumalat noong Agosto ang video niya sa isang kasino na naglalaro ng slot machine. RMN News Nationwide. RMN News Negosyo. Kasama tiniyak po ng BIR, Bureau of Internal Revenue, na sila ang sasagot sa buwis na mula sa mga pinapadalang relief goods ng international communities para sa mga biktima ng bagyong Yolanda.
Sasagutin ito ng pamahalaan bilang pasasalamat na rin at hindi maging pabigat sa binigay na tulong. Matatandaan kinundina ni Customs Chief Rupi Biason ang akusasyon na binubuwisan ng kawanihan ang mga pinapadalang relief goods mula sa ibang bansa. Sa ngayon, umabot na sa mahigit sa 10 milyong individual o katao ang kasalukuyang bumabangon mula sa gupit ni Super Typhoon Yolanda. RMN News Abroad. Dako tayo Nigeria, inalampaw ng mga otoridad ang buong detalye at pakay ng mga Islamic militants sa pagdukot ng isang pari sa Nigeria. Kinilala ang kilid na pari na si Father George Van de Bush na binihag sa ilang bahagi sa hilagang bahagi ng Cameroon malapit sa border ng nasabing bansa. Napatig na minsan na rin may binihag ng mga rebeldeng militante. Ang mga rebeldeng militante kapalit ay $1,000,000 o milyong halaga ng ransom. Sinasabing abot sa halos $3 milyong ang posibleng hingin kapalit ang pagkakalaya sa pari. Para lahat sa mga naiso mag-donate ng mga canned goods, mga pangangailangan na mahalaga para sa inyong mga kababayan doon sa Visayas area, sa Tacloban, sa Leyte, Samar, Palawan, kasama na, ay pwede nyo pong dalhin yan sa aming mga istasyon ng radyo o kaya diretso sa mga ahensya ng gobyerno, sa Red Cross at DSWD. Mga kasama live pa rin mula sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Biyernes na, Nobyembre 15, 2013. Sa mga taga Iloilo, susunod na po dyan sila kasamang Noby Guaso at Regan Arlos. Sa RMN News Diretso, Balitang Iloilo sa numero 1, DYRI 774. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayon lang, alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Sama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong pagsasar ng boses ng balita. RMN News nationwide. Oras na natin tatak alas 7:17. Tatak RMN.